Hello guys, for today's video tayo ay magko-compost. Yung nakikita nyo pong yan ay compost. Yan ay finished compost na. Bale, yung top niya is hindi pa fully composted, pero yung ilalim niyan is pwede nang i-harvest para ilagay sa ating mga plants. Bale, yan ay galing sa mga kitchen waste, garden waste, kahit ano na nabubulok, nilalagay ko po dyan para soon maging fertilizer ng ating mga halaman. So, for today's video, gagawa po tayo ng compost bin. Para magkaroon naman tayo ng panibagong compost bin para lahat ng ating waste doon natin ilagay. So, ayan na, binutasan na natin yung ating compost bin sa ilalim at sa buong paligid. So, importante yan para yung airflow ay nandun sa ating compost bin para mas madali siyang ma-decompose at mas mapadali ang ating compost. So, ayan na ang ating finished compost bin. Although may malaki siyang butas, pwede natin yung takpan later. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-compost gamit ang inyong kitchen waste and any other materials na mabubulok soon. So, napakadali lang po nito. Ipapile nyo lang po ang lahat ng inyong nabubulok na materials sa isang compost bin na katulad niyan. So, ayan, magsisimula na po tayo. Papakita ko muna sa inyo ang tapos na. Ayan, ang ating tapos na compost. Finish na yan. Pwede na yan gamitin. So, black po siya. So, ito, magsisimula na tayo. Ito yung pinaka-base. Nilagyan ko na po yan ng mga dry sa ilalim. Dried katulad ng papers, dried leaves, lahat ng tuyo. Tapos, pinatungan ko ng tapos na compost. So, yung pinakabutas niya sa side, tinakpan ko ng karton para hindi naman mahulog dun lahat ng ilalagay nating compost. So, ayan, nilagyan ko siya ng karton to prevent lang na mahulog yung mga compost material na ilalagay natin dyan. So, ang pinaka-base niyan is dapat puro dry. Pag sinabing dry, pwedeng karton, papel, yan, papel, mga tuyong dahon, kung ano-anong bagay na as in dry, na alam nyong mabubulok soon. So, after nung dry, yan naman, yung wet, yung mga kitchen waste. For example, yung mga tirang pagkain, mga paper bags, brown pala yun, dry pala yun. So, yung mga pinagbalatan ng bawang, sibuyas, mga gulay, fruit peels, yun, napakarami. Lahat ng kitchen waste nyo, yun yung green. Basta something wet, ang tawag doon is green. So, yun yung ating magiging basic ingredient ng ating compost. So, isa-set up natin yung camera para makita natin yung mga ilalagay natin sa ating bagong compost bin. Magpupuno tayo ng panibagong compost bin para alam nyo kung ano yung mga laman ng ating compost bin. So, ayan na siya. Meron na siyang base. So, yung pinaka-base na yan is babasahin natin ng konti. Huwag nating lunurin sa tubig. As in, ma-moist lang siya. Moist, hindi wet. Kasi iba yung wet. Pag wet, masyado ng basa. So, moist lang. Susunod natin is yan, yung mga maraming dried materials, karton, papel, tuyong dahon, anything na alam nyong dry. Yun ang tinatawag na browns. So, tissue, lahat ng mga mag-a-absorb ng moisture. Yan, karton, di ba? Para siguradong ang ating compost ay hindi mangamoy. So, yan ang secret. Kailangan mas marami ang dry materials than wet materials. So, ang wet materials natin, ang consisting niyan is yung mga pinagbalatan ng prutas, pinagbalatan ng gulay, mga dahon-dahon, mga galing dyan sa mga halaman nyo, mga pinagputulan, basta fresh. As in, wet pa siya. Hindi pa siya dried. Yun ang tinatawag na green materials. Yan, mga tirang pagkain, mga tirang tinapay,
Yan, considered yan as green. So, pagpapatong-patungin nyo lang yan, layer-layer lang po yan para hindi siya mangamoy. So, ang pinaka-top layer natin is brown. After ng green, brown naman. Para hindi talaga siya mangangamoy. So, ang pinaka-main goal kasi dito is huwag siyang umamoy. Kasi nga, ito ang way natin para makatulong sa ating Mother Earth. Kung gusto nyo makatulong kay Mother Earth, mag-umpisa na po kayong mag-compost. In return, makakakuha kayo ng fertilizer para sa inyong garden. So yan, tambakan natin ang mga dried materials, mga browns na material. So, kailangan damihan natin kasi kung compost mo is naka-expose yung mga wet, aamoy yan. So, parang nasa landfill lang din yan. Nasa yung pinagdadalahan ng mga basura natin. So, parang ang composting kasi, ginagawa natin sa, parang tayo ang responsible sa ating mga waste para hindi siya mag-produce ng gas. Yung tinatawag na methane gas na humahalo sa ating hangin na nagpapapollute, di ba? So, ang gagawin natin is itatrap natin yung mga methane gas na yan by the use of, yan, a lot of carbon. Di ba? So, we are responsible in our waste. Kailangan talagang tabunan natin siya ng mga bagay na hindi makakawala yung methane gas na humahalo sa ating hangin na nagkokos ng pag-init ng ating mundo. So, this is one way on helping Mother Earth na ma-reduce ang init. Makakatulong na malaki ito sa climate change na nararanasan ng ating mundo. So, kung ito, ayan, yung pinaka-top layer, pwede mong lagyan ng mga finished compost para mas mapabilis yung kanyang pagka-decompose. So, nakakatulong yung mga finished compost na ganyan. Wag mo naman damihan para hindi sayang yung mga iba. So, yung iba na finished compost na, pwede mo yung gamitin sa mga plants mo. So, ito yung isang gawain na talaga na mga magbe-benefit ka, magbe-benefit yung halaman mo, at higit sa lahat, ang magbe-benefit ay ang ating Mother Earth. So, it's like a fun way to help Mother Earth, di ba? So, lastly, lagyan mo siya ng konting tubig to start the decomposition. But ibabalance mo lang yung moisture, okay? Huwag mo siyang i-over water para mas mapabilis yung kanyang decomposition. Kasi pag sobrang basa, babagal ang decomposition ng ating organic waste. So, kailangan konti lang. Moist lang talaga. So, ito na. Kung ano yung... So, para mas matrap pa ng husto yung mga bagay dyan, para hindi mag-evaporate yung moisture, pwede mong lagyan ng ganyan, ng plastic. Para talagang trap na trap siya dyan, walang makakawalang gas. So, yan lang. Ganun lang kadali. This is one way of helping our Mother Earth para tayo ay makatulong sa mundo at in return, magandang bagay ang ibibigay sa atin. So, this is for climate change. Kung lahat tayo gagawa nito, ay maganda ang idudulot sa ating mundo. So, ayan yung ating finished compost na pwede na nating magamit sa ating hardin. So, ganun lang po. Tulungan po natin ang ating mundo, ang ating Mother Earth. In return, meron tayong black gold. Yan ang tinatawag na black gold ng mga gardeners. So, ganun lang po kadali. Magsimula na po kayong mag-compost sa inyong garden. I-update ko po kayo sa mga susunod ko pang video about composting. Thanks for watching. Bye!